Kamusta na po kayo? Ito po ang ating programang Life's Turning Point. At nandito man po tayo sa ating segment ng Heart to Heart. Ito po si Pastor Ray na lagi ninyong kasama dito. Nagpapaunawa sa inyo ng magagandang kaunawaan ng salita ng Diyos na nagsisilbing patnubay po natin at inspirasyon po natin sa ating pagharap ng mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Lalo na yung mga sitwasyon na hindi natin kaya sa ating sariling kakayahan. Maganda po yung paksa na ating pag-uusapan ngayon dahil ito ay may kinalaman po sa ating pagtatagumpay. At ito po yung negative thinking, the enemy of success. Na yung pong negatibo na pag-iisip ay maaring ito ay siyang hadlang sa ating pagtatagumpay. Sino sa inyo ang ayaw magtagumpay sa buhay? Wala pa akong nakitang tao na ayaw niyang magtagumpay sa buhay. Lahat ay gusto niyang magtagumpay. Kanya lamang po ay mayroon laging katanungan sa ating kaisipan kung bakit napakaraming mga tao ang hindi matagumpay. Katunayan ay napakaraming mga tao na walang katagumpayan. Punong-puno ang kabiguan sa kanilang buhay. Isa po sa dahilan na ito pong sinasabing negative thinking. Yung pong ating kaisipan ay puno ng mga negatibong kaisipan. Na kaya ito po ay nagsisilbing siyang kaaway ng ating pangarap na magtagumpay. Hadlang, balakid sa ating mga hangarin na magaganda upang ang mga pangarap natin ay matamo. Kaya kapag ang kaisipan po natin ay punong-puno nitong negatibong kaisipan, kagaya po ng kaisipan ng kasinungalingan. Ang karaniwan lang, mga tao ay punong-puno ang kasinungalingan ng kanilang kaisipan. Lalo na yung kasinungalingan na deliberate, na talagang sinadyang kasinungalingan, na kinatha sa ating kaisipan. Bago pa man itong sabihin, ay kinathanan natin sa ating kaisipan. Mga palsong mga kaisipan na ang layunin ay mandaya, manlinlang, magsamantala sa kapwa. Alam ba ninyo na hindi nagbubunga ito ng maganda? Akala natin na magiging kasangkapan natin ang kasinungalingan upang magtagumpay, pero hindi po yan isang katotohanan. Ang kasinungalingan ay hadlang sa pagtatagumpay sapagkat may prinsipyo sa buhay na kapag masama yung ating itinatanim, masama rin yung ating aanihin. Maaring sa isang pagkakataon ay nagbunga ng maganda, pero sa kalaunan ay masamang binubunga ng mga masasamang mga gawain o masasamang mga kaisipan. Isa pa rin po sa negative thinking ay yung pong makasalanan na pag-iisip. Yung ating pagkainggit sa kapwa ay hindi po maganda. Dahil parang sinasabi natin sa Diyos na meron siyang itinatangi sa atin, meron siyang paborito sa atin. O kaya yung mga masasamang intensyon natin, na manlinlang ng tao, mandaya ng tao, magsamantala ng tao. Nahahantong po sa mga pagkukunwari na meron na tayong mga intensyon sa ating kaisipan na magkunwari para lamang makapaglinlang sa tao. Hindi po kaparaanan ito ng katagumpayan. Kahit na yung mga masasamang mga kaisipan po natin na pinababayaan lang natin na ito po ay dumihan ang ating kaisipan. Na mapulot yung ating kaisipan ng mga masasama, immoral, malalaswa. Akala natin ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Pero alam po ninyo, kapag ang kaisipan ay nadumihan, ay hindi po matiwasay ang kanyang mga iniisip. Lalo na sa ating pong mga pagplaplano, sa ating paglalatag ng ating mga magagandang mga pangarap sa buhay. O dili kaya yung sinasabing harmful thoughts, mapanirang mga kaisipan. Itong kaisipan na ito na gustong manira sa kapwa, gustong manira sa reputasyon ng kapwa. To the point na nagpa-fabricate ng mga kaisipan para lamang po sirain ang reputasyon, ang karangalan ng ibang tao. Masama po yun. Na ating pong hilain ng tao para lamang po tayo maiangat. Sa akala natin ay magtagumpay po tayo. Pero ito po ay hadlang ng tagumpay. Isa pa po sa mga kaisipan na negative thoughts which are hindrances to our success are ugly thoughts.
na sa isang eksena ng buhay ay yung nakikita lagi natin ay yung kapangitan, yung kasamaan. Ang nakikita natin in the midst of abundance, we see lack. When there is sufficiency, we see deficiency. Yung kakulangan ang nakikita natin sa kasapatan. O dili kaya, problema ang nakikita natin sa bawat oportunidad. O yung kagipitan sa bawat responsibilidad. Na mayroon pong nakalaan na katagumpayan, ang nakikita natin ay katalunan. Ito po yung sinasabing pessimistic mind, negative mind, na wala na siyang nakikita kundi yung mga masasama sa isang magandang oportunidad. Nangyayari po ito. At karaniwan lang ay meron po tayong tagla-taglay at tangan-tangan ng mga obsolete thoughts, mga traditional thoughts, na sa ating modernong kapanahunan ay wala na pong kakwenta-kwenta itong mga kaisipan na ito, na kailangan na ito ay burahin na natin. O dili kaya yung mga kaisipan sa nakaraan na nagdulot ng hinanakit sa ating karamdaman. All these negative thoughts must be erased in our minds. Nakagaya sa pagbura po natin yung mga messages sa ating cellphone, ay ganun din, naburahin na natin itong ating negative thoughts na ito kung gusto nating magtagumpay sa buhay, because they are hindrances. They are enemies of success. Na kailangan may gagawin natin ito. Meron pong kasaysayan sa banal na kasulatan tungkol po sa mga iba't ibang tao na ganito nga yung kanilang eksperyensya, why some failed and why some experienced success. At matutunghayan natin ito sa Numbers chapter 13, verse 30. Na ganito po itong kasaysayan na ito sa banal na kasulatan tungkol po sa mga leaders of the 12 tribes of Israel who were sent to the promised land to spy the land. At bumalik na sila. At iba't iba yung kanilang mga ulat dito. Basahin na po natin. Numbers chapter 13, verse 30. Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go. Now let us go up at once and take possessions, for we are able to overcome it. Positibo po yung kanyang pananaw, yung kanyang kaisipan. Na nung bumalik po sila at sabi nila, bumalik na tayo at agawin natin yung lupain na ibinigay ng Diyos sa atin. Take possession of it and we are able to overcome the people there. Ito naman, 10 espiya. Sabi ng verse 31, But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land, which they had espied out, saying, The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people we saw in it are men of great stature. There we saw the giants. The descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshopper in our own sight, and so we were in their sight. Ito namang 10 ispiyang ito, nakasakasama ni na Caleb at Joshua, iba naman yung kanilang pananaw. They have negative thinking of what they have seen in the land of promise when they went there as spies. Nung magbigay sila ng ulat, ay sabi nila, ay ang nakita nila ay yung mga negatibo na eksena o na mga larawan doon, o kaya ang nakita nila ay yung negatibo na eksena doon po sa promised land. At ganito ang sabi nila, ang nakita namin ay mga higante. At napakalaki nila. Ang masamang sinabi nila ay para kaming tipaklong sa kanilang mga paningin. Na hindi natin kaya itong mga higanting ito. That's what they thought. Iba yung kanilang mga sinabi sa kanilang labi because of their negative minds. At alam natin na si Joshua at si Caleb lamang po ang nakarating doon sa lupa ng pangako. Among those who are 20 years old and above, na umalis po sa Ehipto. At itong 10 espiya ay namatay na po sila sa ilang. They died in the wilderness because of their negative thinking, which means to say, they were unsuccessful in their pursuit to go into the promised land, while Caleb and Joshua were able to reach the promised land.